Ang karugtong ng nakaraan, samantala sa Jiangsu City, habang kalakasan ng ulan na sumasabay ang malakas na kulog at kidlat, mga minamahal kong mga mamamayan ng Jiangsu City, ako ang representative nyo, ako si Oh Joo-hyuk. Please sana ay maniwala kayong lahat sa akin. Kahit hindi ako dito ipinanganak, itinuturing kong bayan ang lugar na ito at gagawin ko ang aking makakaya. Nagtatrabaho ako sa nakalipas na 4 na taon upang mapaunlad ang ating lungsod at suportahan ang mga lokal na negosyo. Malapit rin ako sa kasalukuyang presidente. Kung susuportahan nyo pa uli ako ng isang beses, magsusumikap akong muli na mapabuti ang mga lokal na negosyo at palakasin ang ating ekonomiya. Please suportahan nyo ako mga mamayan ng Jiangsu. Naniniwala kami. Oh Joo-hyuk, Oh Joo-hyuk, sigaw ng mga kaanib ng kandidato. No. 1, The Hope of Jiangsu. Oh Joo-hyuk, napaisip ang lalaking kandidato dahil sa patuloy ng paglakas ng ulan. I believe in you. Maraming salamat sa inyo, maraming salamat sa inyo, na hindi umaayon ang langit dahil sa patuloy ang malakas na pagbuhos ng ulan, at sa kanyang tinutuluyan na opisina, patuloy ang kanyang pagbahin, ako. Lintik, kahit sino sa kanila ay hindi madaling paamuin, bakit sila ganito? Gigil na pinagdikit ang mga ngipin nito, Representative, please uminom po muna kayo ng isang tasa ng Platycodon grandiflores tea, please huwag po kayong sumuko, ayon po sa aming palagay, ay napakahusay nyo. Ikaw ay humigit kumulang na 15% na nangunguna sa iyong kalaban. Yes, thanks to all those idiots, parang magkakaroon ako ng grand victory nonetheless. Walang alam ang mga nagpoprotestang iyon sa kung paano gumagana ang politika, at kailangan nating kunin ang lahat sa pagkakataon ito. Hey, sino na naman ang may mabubuting kamay? Jang Yung, nasaan ka ba? Agad lumapit at inihakbang ang mga paa ng taong tinawag niyo po ba ako representative? Nagulat naman ang dalawang lalaki, at napahanga naman ang representative, agad itong ngumiti ng may pagnanasa. Oo, ikaw ba si Jang Yung? Nakita mo ba ang balikat ko medyo makirot at nang alay ito? Halika rito at masahihin mo ito. Opo representative, tumingin ang lalaki sa tauhan at, magsilabas kayo at iwan nyo muna kami sandali. Naintindihan po namin, Kia, ayan, sige ganyan nga. Oho, ang ginhawa na ng pakiramdam ko. Talaga bang, pagdating sa pagmasahe sa balikat ko ay napakasarap. Ang kabataang babae tulad mo Jang Yung, ang ginagawa mong pagmasahe ang pinakamasarap, habang ang kamay ay gumagapang sa balakang ng babae, kinakabahan naman ang babae, bigla naman may nagbukas ng pinto at sumigaw ito. Representative. Gulat naman ng lalaki na muntik nang mahulog sa upuan, ano ba? Aide Kim, nababaliw ka na ba? Nakikita mo ba na nagpapahinga ako? Sigaw na galit ang lalaki. Kasi po, representative, may malaki pong nangyari. Pakibilis po at i-check nyo po ang internet. Ano ba ito? May namatay ba? Agad binuksan nito ang laptop at hinawakan ang mouse at nag-search ito, na agad niyang ikinabigla. Hook! At nakita nito ay isang link na mayroon isang skandal na siya mismo, nang laki ang mata nito at napanganga. Hindi, maya-maya ay tumunog ang cellphone nito na hawak ng kanyang assistant. Representative, ang party list leader po ay tumatawag, agad namutla ito at kinabahan, humigit kumulang 10 taon na ang nakakaraan sa kanyang kabataan, siya at ang ilang iba pang mga tao ay gumawa ng maraming mga sex tape sa mga babae sa kolehiyo. Sinasabi mo ba sa akin na tawagan ko na ito ngayon? Pero paano yung video na kinuha niya noon? Hindi. Ako ay magiging parang tuod, maya-maya ay may biglang bumato sa mula sa bintana na agad ito napayuko at muntik nang matamaan ang assistant nito, at narinig ang mga sigawan mula sa labas, dapat magbitiw ang mga walang kwentang tao at ilagay ito sa initan. Oh Joo-hyuk. Habang sinilip ng lalaki ang sigawan mula sa nabasag na bintana, kaya mo pa bang maging tao? Sigaw muli ng mga tao sa labas, kriminal ka. At muling bumato ito at tinamaan ito. Sa pulsa noo ang lalaki, Shit, hindi ito pwede, sinungalan, pervert bastard, sigaw muli ng mga tao, lumayas ka dito sa Jiangsu. Dapat ay mabulok ka sa kulungan. Ito ay hindi panaginip, ito ay bangungot. Samantala kumalat na sa buong city ang skandal ng senador, that's not fair. Stop cursing, makikita ang leak sa itaas ng gusali, my God, naglaro ng napakabigat, bulong ng ating bida.
You only live once so live honorably. Gusto niya pang magyabang or something. Bakit mag-shoot pa siya ng video? Well mabuti ito para sa akin, kung mga O family ay bababa tulad nito, ay magiging masaya talaga ito. Bulong muli ng ating bida habang nasa sasakyang ito. Arg! Ang sarap sa pakiramdam. Akalain ko ba na the best ang paglilinis ng mga kapitbahay ko hahaha. O Sunghyuk at O Dongsang. Kayong mga mayayaman ang kailangan din bumaba ng isang binga. At saka, dapat ay magpasalamat kayo sa akin. Dahil para sa kung gaano karaming trabaho ang binabawasan ko mula sa inyo. Mula sa pag-drive nito ay agad ito lumiko. Para mag-park ito ng sasakyang ay may napansin itong babae, Habang mabagal ang pag-andar ng kanyang sasakyang ay napatingin ito sa babaeng basang-basa na ng ulan habang nakayuko ito, agad niya itong nakilala, Someday, bulong ng ating bida, agad hininto nito ang kanyang kotse at bumaba, at tinawag ang babae. Someday, anong ginagawa mo dito? Tumingin ang babae na may luha sa mga mata nito. Taesan, tumakbo agad ang ating bida na may dalang payong. Nakatayo ka sa gitna ng ulan na wala man lang dalang payong. Sisipunan ka agad ng mabilis, sumakay ka muna sa kotse at ihahatid kita sa inyo. Ako, ang bagay na, agad lumuha ang babae. Anong meron? May nangyari ba? At biglang nawalang ng malay ang babae. Agad bumaksak ito sa harapan ng ating bida na agad naman ito nasalo. Someday, sigaw nito. Isang babae na bigla kong natagpuan sa ulan, nabigla ang ating bida, at sa tingin ko ay hindi ito maliit na isyo. Agad ito isinakay sa kanyang sasakyang at nagmadali itong pinardar at dinala sa kanyang bahay, samantala. Sa opisina ng ama ni Yuri. Si Yuri nawawala, nagtatago po siya sa loob ng school. Ano bang ginagawa ninyo? Sorry po, sorry o hindi, hanapin niyo siya agad ngayon din. Hanapin ko po siya agad. Agad tinapos ng ama ni Yuri ang pakikipag-usap sa inutusan niya para bantayan ang anak. God damn it, teka, hindi kaya pumunta siya sa lalaking yon. Gigil na sabi ng ama ni Yuri. Samantala, hinaga ng ating bida ang walang malay na babae sa kama. Pinagmasdan ng ating bida at napalunok ito at nag-nosebleed pa nga habang ng lalaki ang mata at pinagpapawisan ito, paano naman ay parang isang napakasarap na cake ang babaeng nakahiga, habang umuulan umalis ako isang araw, at ngayong kailangan ko nang umalis, at sa wakas naintindihan ko na kung ano. Ang pag-ibig ay, agad tumakbo ang ating bida nang makita si Yuri. Hanggang ngayon, ibinaon ko ang mga damdaming ito sa kaloob-looban ko. Habang may dala itong payong, at kung makikita lang kita ng kahit isang beses, at ang lalaking yun ay kilala ko bilang si Jang Taesan, gusto kitang makita, agad hinipo ng ating bida ang noo ng babae. Parang bumalik na sa normal ang temperature mo. Tesen, bigkas ng babae na puno ng luha. Ang mata, hindi ko alam kung anong nangyari na parang wala ako sa sarili ko, at nagulat na lang ako na nasa harap ko na pero, huwag kang mag-alala sabi ng ating bida hinipon nito ang kanyang noo. Ito, ay, ilang oras na ang nakalipas, bagaman ito ay hindi dapat mangyari. Muling hahawakan sana ng ating bida ang noo ng babae para tignan kung may sinat pa ito, agad napansin ito ng babae nang nasa ere na ang kamay ng ating bida ay agad itong hinawakan ng babae at agad itong ibinaba na ikinagulat ng ating bida. Sunbay, please yakapin mo ako, at agad tumulo ang mga luha nito. Sunbay tayo ay magkaibigan. Agad hinawakan ng babae ang ating bida at bigla itong hinalikan. Please love me. Let us make love. Hindi nakakibo ang ating bida at, kung gagawin nating ito, mas mahihirapan tayong dalawa, okay lang. Hindi kita sisisihin, ang gusto ko lang mahalin mo ako kahit sandali. Sunbay, napapikit ito. Yuri, wag mo akong tawagin Sunbay, Yuri ang itawag mo sa akin, at sumabay sa paglitaw ng buwan ang pagbuhos ng lakas ng ulan sa magdamag. Kinabukasan sa Korea University, sa Engineering Department, wow. Ano ito? Ito ay isang iPhone. My God, ito ay isang iPhone. Welcome to you all, kabilang ako sa gumagamit ng smartphone, on Sian Sunbay. Please hawakan mo ito at ipakita at ibigay sa kanila ang paggamit nito. Agad naman kinuha ng babae ang touchscreen na cellphone at pinakita ang paggamit nito, wow.
Pakiramdam ko ako ay nasa langit. Wow, totoo ba ito? Napaka-cool nito. Dahil ito ay isang iPhone, na isang bagay na hindi mo mapapantayan sa pera. Natural ang pakagulat sa mga estudyanteng ito sa engineering. Wow, oh my God. Naipahatid ko na ang mga ito ng direkta sa pamamagitan ni Robert. June 29, 2007, si Stephen Matthew. Hiyang nim at kung saan ang makikita mo ay isang iPhone. Excuse me. Pero bakit? At bakit mo kami binibigyan ng iPhone? Ito ay isang regalo, sabay ngiti nito. Wow, regalo ba talaga ito? Hindi ba mangloloko ang law student na ito? Oh, kaisan talaga bang totoo ito? Oh, ito ay talagang isang maliit na computer. Wow! Habang sinusuportahan ng iPhone ang 2.5 na gramo mobile network, unfortunately, dahil sa pagiging GSM nito, hindi mo ma-access sa kasalukuyan ang function na iyon sa bansang ito, but, please i-access ito sa loob ng 2 taon, hindi pwede ito. Ano ba ginagawa ng gobyerno? Hindi kumibo ang ating bida. Ngayon, bago ko ipakita sa inyo ang apps na aming binuo, gusto kong itanong sa inyo ang lahat. Sa tingin nyo gaano katagumpay ang hamon ng Apple phone? Hindi ba nito hahayaan sumikat sila kahit saglit lang? Habang ang mga tao ay nagiging mausisa tungkol sa isang bagong telepono, ibang malalaking kumpanya gaya ng Nokia, ay hindi mananatili. Nabalitaan ko rin na naghahanda na ang Microsoft at Google ng sarili nilang version. Kung dapat ko itong hulaan, mapapabagsak ang Nokia sa isang strike, hindi pwede yon. Hahaha, hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang market share ng Nokia Control? First off, pwede bang mag-fail ang phone giant na Nokia? Iyan ang pagmamahal kahit biro lang. Believe me, magiging isang malaking tagumpay ang Apple phone at kalaunan ay maaga ang number 1 sa pwesto. Hindi ka ba pwedeng magseryoso? Oo nga, bakit ba masyado kang exaggerate? Dahil kahit ikaw mismo ang makaranas nito dapat alam mo yun, pero may 3 pangunahing dahilan kung bakit ang mga tao ay naakit sa iPhone. Dahil ang unang dahilan ay ang device mismo. Sa mga nakagamit na ng MacBook or iPad ay malalaman kung ano ang sinasabi ko. Sila ay isang paglikha ng nagsusumikap na lumikha ng isang natatanging karanasan sa UI upang pagsamasamahin ang mga tao at mga makina. Ang pangalawang dahilan ay ang nakakahumaling na elemento ng programa. Alam nyo naman ang lahat, diba? Kung gumagamit kayo ng iTunes, hindi mo maiiwasan gumamit din ng USB. That right, at meron doon nakakahumaling na tendency na si Steve Matthew hiyang nim na tina-target dito. And lastly, ang customer center service na ibinibigay ng Apple phone, karagdagang kasama nito ay nakakainganyo na kasangkapan sa pagunlad. At mahusay at mausisa na individual ang maakit sa negosyo. At sa mga iyon, ang ilang ay magiging napakatagumpay nang hindi kailangang konektado sa isang kumpanya o grupo. At sa pamamagitan lamang ng paglikha ng isang apps nakikita ng ilang tao ang mahusay na tagumpay. Tumigil ka sa pag-exaggerating mo, magkano ba ang maaari mong kita gamit ang isang app? Hindi man ito isang e-commerce site, ngunit sa pamamagitan ng isang app. Considering a law student, medyo creative ka. Kahit ang dami ko ng binibigay na impormasyon, hindi pa rin kayo naniniwala. Pagkatapos nito personal ko itong ipapakita sa inyo, bulong ng ating bida, please pwede bang pumunta kayo sa mga apps, Pumunta raw tayo sa mga apps. May nakikita na kayong app na Hugis Leon. At please pakibuksan ang app, at iyan ang app na binuo ko at ni Sian Sunbay. Ikaw, kayo nag-develop ng apps, kayo lang dalawa. How the hell? Napangangasabi ng mga kapwa nilang engineering student, ang exaggerating nyo, stop being surprised, ito ay hindi importante kahit na magkano, wow, what the hell? Kahit na hindi bahagi na isang kumpanya o grupo, ang mga normal na tao ay maaari ding tumama ng jackpot gamit ang mga development tools. Nang binuksan nila ang apps ay napahanga ang mga ito. Oh, ano ito? Oh my! Ang Lion Cub ay sobrang cute. Ito ay type ko talaga. Habang nag-touch ang may hawak ay biglang namaywang ang Leon apps at nasalita ito. Saan ka humahawak? Walang respeto ang taong ito. Hehe, this is it. Muling nag-touch ito, hahaha. Yan, sabi ko, nakakakiliti. At lalong humanga ang mga ito, wow, ang cool niya. So, ito nga ang apps, my God, nagsasalitang pusa. Ang mag-brats na ito,
Ay cool diba? Bulong nito nang makita nitong na busy na ang mga kapwa niya estudyante sa pag-touch sa apps na ginawa niya. Wow, sobra silang nang react sa pag-touch. Ito ang apps na unang nakakuha ng pansin sa iPhone sa simula, at dahil ginawa ko ito kasama si Vladimir, nang hindi naman rin nagtagal, wow. Oh my, napaka-perfect ng apps na ito. Hey Taesan, ikaw na talaga ang nag-develop ng apps na ito. Ikaw at si Seiyan, kayo bang dalawa? Everyone please, kayo ang saksi, yung mga naninibago lang ay maaaring mag-lead sa mundo, nakatanggap ka na 1 toneladang karma points, napatingin na may paghanga ang mga kababaihan na estudyante. Ang mga ninuno ay nakatingin sa iyo, na nagbibigay ng payo sa kanilang mga inapo, lumipas ang mga oras. Habang nasa rooftop ang ating bida at ang babae. Ano ibig mong sabihin? Please maging honest ka naman sa akin, hindi ka naman law student diba? Alien ka diba? Haha, ito ay isang bagay na sinasabi ko lamang sa iyo Sunbay. May sikreto ka. Ang mga alien ay nag-exist sa 51 na lugar na matatagpuan sa US Nevada. Itong brat na ito, idiot ba ang tingin mo sa akin? Hehe, maya-maya ay tumunog ang cellphone ng ating bida, tinignan nito ang nasa caller ID. Team Leader Yu, bulong nito. Agad itong sinagot at, hello Team Leader Yu. Anong problema? CEO, may bagay po, may malaking pong problema. Pinasok tayo ng prosecutor. Nag-iimbestiga ang prosecutor, bakit? Investigasyon. Nagtataka naman ang babae habang naririnig ang usapan ng ating bida sa kausap sa cellphone. Prosecutor naman ngayon. Sino ka ba talaga? Haha. Pilit ang tawa nito kahit hindi maintindihan ng babae kung ano ang problema. Samantala sa office ng lore, magsisimula na kami ngayon ng investigasyon sa pinaghihinalaang kaso ng insider trading. Agad pinakita ng prosecutor ang ID. Maaari mo bang tawagan ang inyong abogado? Sige po at thank you for your hard work. Napahangal naman ang mga lalaki sa kaseksihan ng secretary ng ating bida. Dahil sa mainit na panahon, gusto nyo po bang magtimpla ako ng iced coffee? Look up here, hindi kami nagpunta dito para maglaro. Ano ba ito? Ang babaeng ito lang ba ang empleyado dito? Okay po, tignan nyo na lang po lahat ang gusto nyong makita. Hindi ko kayo pipigilan, alam nyo naman na nagtatrabaho lang ako dito sa law firm. Nakasecure kaya yun information nila? Bulong ng lalaki, maya-maya ay sumigaw ito sa tauhan, ano pang ginagawa ninyo? Kolektahin at kuning lahat, at huwag mag-iiwan ng kahit isang pirasong bagay. Opo, prosecutor, sagot ng mga tauhan. Please huminahon po kayo. Alam nyo na para sa computer kailangan mo lang kunin ang hard drive diba? Ang aming kumpanya ay walang masyadong record sa papel, kaya ang gagawin nyo ay mas mapapadali ang inyong trabaho. Ano bang sinasabi niya? Bulong ng lalaki, napatingin naman ito sa desk nameplate. Ang lalaking ito, ang batang CEO, anyway, lahat ng Korean, Uni, Nayan, mga bastard ay pare-pareho lang, bulong nito, lumapit ito sa computer at hinawakan ang mouse at nag-search. Agad itong nagulat, walang kahit isang icon. Kahit sa basurahan wala man lang icon. Ho, saan kaya nila tinatago lahat? Bulong ng lalaki, tignan mo ang mga ito guys, ang mga bastard na ito, anong tinitignan nyo sa akin? Prosecutor, ang investigasyon po ay tapos na, lahat ba? Wala pong kahit isang kahon ang napuno, Paano kaya naging ganun? Biglang sumigaw ito, siyasatin ang lahat ng iba pang mga palapag ng gusali ng ito, at punan ang bawat kahon. Pero, labas na po tayo sa patakaran ng warrant. Aakuin ko ang responsibilidad, siguraduhin nyo lang na makukuha nyo lahat-lahat. Umakyat ito sa sumunod na palapag at, everyone good work, sigaw pa muli nito, pero nagtaka ito at nakita nito ay ilang mga kalalakihan na nakatayo. Ano ba? Nakakaabala kayo sa isang opisyal na katulad ko ang investigasyon. Hindi nyo ba nakikitang may investigasyon na nagaganap dito? Maya-maya may dumating at nagmamadali itong humakbang palapit, narito ako. Bastard. Gulat na patingin ang lalaki. Ngumiti si Lawyer Joe at, oy. Nam Sang-yeol. Ang tagal na rin. Ikaw si Sunbay Nim. Ako nga ang Sunbay mo. Bakit ka narito? Tumigil ka nga sa pag-arte mo na parang hindi mo alam, at gusto kong malaman nyo, na ako ang abogadong namamahala sa kumpanyang ito.
Pasigan itong sabi na ikinatakot naman ng mga tauhan ng prosecutor. Ibigay nyo sa akin ang warrant ngayon din. Opo, pero hindi ito makakilos at nagketenjinan lang ang mga ito, at nang nainip ito nang walang pinapakitang warrant ay nanggigil na sumigaw ito at galit na nakakuyom ang kamao ni Lawyer Joe. Sino ba tinitignan ninyo? Hindi nyo ba alam na sa isang investigasyon ang abogado ng biktima ay pinapayagang mag-participate? Kaya mabuti pa bilasan nyo at ibigay na sa akin. Ha, Kok, ibigay nyo, sabi ng lalaki. Bahagyang ngumiti si Lawyer Joe, at inabot ang warrant, matapos basahin ito ay. Ha, niloloko mo ba ako? Anong ibig mo sabihin na insider trading? Hindi pa ba ito naimbestigahan? So, bakit ka nandito at nakikigulo? Sunday kung mag-iimbestiga tayo dapat ay gagawin natin. At bakit mo sinubukang imbestigahan ang mga lugar na hindi sakop ng warrant? Baliw ka ba? Kaya naman ang mga prosecutor ay nakikita na masamang liwanag ang tingin ng mga tao. Ang mga taong nagtatrabaho sa batas ay dapat sumunod sa batas. So, bakit mo ginagawa ang tanginang gusto mo? Pinagawa ba ito ni Coguaniriel? Oo, sagot ng lalaki na bahagya tumingin, ang putang ina si Coguaniriel. Dahil lang sa tumaas ang kanyang ranggo ay wala na siyang takot.